Okay, good morning everyone. Eto na naman tayo, excited na naman ako. Kunin mo pa yung andyan yung toothbrush yung silo na Yun, ayan yung bago. So, ito yung toothbrush ng anak ko. So, yung kwento natin yun ay tungkol sa toothbrush ng anak ko. Kunin mo pa, paikuha mo pa yung luma nandun So, nagsimula ito dahil ang anak ko is pangit yung ngipin niya. Dito, nasira yung dalawang ngipin. At ang nakakatawa pa rito, hindi naman siya kumakain ng candy. Hindi ko alam. Kasi pag wala ako, baka mamaya pinapakain dito misis ko ng candy o anak ko. Eh, syempre, 2 years old lang siya. Makulit, di ba? Tapos, hindi ko alam kung ano yung pinapakain nila minsan pag wala ako. So, anong nangyari is, nasira yung ngipin niya dito. Tapos, napansin ko, lahat ng kapatid ko, take note, lahat ng kapatid ko, hindi naman po sa pagmamayabang. Magagandang ngipin nila talaga. Pati nanay ko, tsaka tatay ko, magaganda talaga yung ngipin nila. Tapos alala ko ng bata kami, lagi sinasabi ng tatay ko, mag-toothbrush nga kayo. Pero yung tatay ko, sobrang dilaw ng ngipin. No? Kaya madilaw ng ngipin niya, hindi dahil sa tamad siya mag-toothbrush, dahil sa sigarilyo, sa alak, tsaka sa alak. Malakas siya mag-sigarilyo, tsaka malakas siya uminom ng alak, tapos walang pinipiling pagkain yung kahit anong street food kinakain nun. Fast forward tayo, okay? Kasi maximum gagawin ko rito 5 minutes lang to 6 minutes para hindi naman kayo maboring. Ganito gagawin natin. Ikukwento ko muna dito, gagawa ako ng video para may ma-post tayo. Kasi ang target ko is 1 video every day for 30 days. Or 31 videos dapat ang ma-accomplish kong matapos within 31 days. Kasi kung hindi gagana tong challenge na 30 days video challenge. So ang purpose ito is para ma-encourage kayo sa mga gustong mag-vlog, gustong gumawa ng kahit ano, sundin yung pangarap nila. Hindi nyo yung magagawa kung hindi nyo sisimulan. Kaya nga sabi doon sa video na ito, na pinost ko, sabing ganon. Parang tungkol ito sa mga small accomplishments every day. Ano bang importante? Yung small accomplishment o big accomplishment? So, kaya ito yung okay, so focus on small improvements every single day instead of trying to do everything at once. Kaya lang, umuusok. Pag may ADHD ka, hindi ka makaka-focus, mahirap. So, kailangan pag may ADHD ka, kikilos ka, maya't maya kikilos ka. Kasi gusto mo ma-consume kung ano yung nasa isip mo. Kung ano yung idea ang pumasok sa'yo, gusto mo magawa agad. Ang problema, kapag umupo ka at tumawa ka lang sa cellphone or basta cellphone kasi number 1 ngayon na distraction actually cellphone. Pero kapag may ADHD ka, maraming distractions. Lahat nakikita mo. Para ka merong 10 mata nakapalibot sa ulo mo. Pag nakita mo yung lababo, magulo, gusto mong linisin. Pag nakita papansin to. Kita, distraction. Pag nakita mo yung toothbrush ng anak mo na distractions. Ngayon, wala pa baka magkamali ako rito. Saan ba yung, ayan. Saan ba rito yung sa kanya bago? Okay. So kapag nakita mo magulo yung mga damit, distractions. Pag pumunta yung kaibigan mo, distractions. So maraming distractions pag may ADHD ka. Lahat napapansin mo, lahat yon gusto mo mag-focus. Ang problema, pag dahil meron ako noon, hindi ako makafocus. Kaya ang gagawin natin ngayon is tuturuan ko yung sarili ko. Susubukan ko muna yung sa tingin ko is makakatulong sa akin. So, okay, game. Yan na naman, nadidistract na naman ako. So, una, small accomplishments every day. So, kung isang video lang ang gagawin ko, pangalawa, kung isang video lang, 30 videos lang yan in 1 month. Ang mangyayari, 30 videos lang yung mapapanood nyo. Ibig sabihin, kapag natapos ko yung isang video sa isang araw, marami pang tumatakbo sa isip ko, marami pa ako nakikitang pwedeng gawin. Ibig sabihin, hindi na ma-maximize yung power mo. Alam mo yun, yung para kang kabayo na kaya mo palang makatakbo ng napakalayo. Hindi ka makatakbo kasi ang ginawa mo, hindi mo nilagyan ng limit, maximum power yung sarili mo. Ang ginawa mo lang, okay na yan, isa lang, tama na yan, may mapapanood na sila. So pag ganon, may makukuha ka resulta. Pero huwag mong expect na yung makukuha mong resulta is kapareho ng makukuha mong resulta
Pag ang ginawa mong video, finokus mo yung sarili mo, na yung gagawin mong video ay hindi lang isa sa loob ng isang araw. Minimum 3. Okay, focus. Okay, so ito, yun yung idea ng 30 video challenge in 30 days. Balik tayo dito. Kita mo, munti ko na makalimutan. Dito sa toothbrush. So, ang nangyari kasi, yung anak ko, ang hirap pag-toothbrush yan. 2 years old eh. So, ayaw niyan. Binila mo na ng toothpaste na Hello Kitty or kung ano man, ayaw pa rin. Magto-toothbrush siya, ganun lang. Tapos, ayaw na. So, isang araw, may nakita akong, ayan, may nakita akong ipis. Nandun sa toothbrush niyan luma. Andun, yung ninangasab ng ipis yung toothbrush nitong anak ko. So, ginawa ko, pinicturean ko yun. Pinakita ko sa anak ko, sabi ko, pinakita ko muna sa mga anak kong mga malalaki na sa misis ko, sabi ko, huwag nyo na ilalagay yung toothbrush sa CR kasi iniipis. Ang naisip kong topic tungkol sa toothbrush na may ipis is ganito. Ito makakatulong to kung may anak kayo na kagaya ng anak ko. Okay? So ginawa ko, sabi ko sa anak ko ng isang araw, ito yung picture yung ipis, ginagamit yung toothbrush mo, nagtutoothbrush yung ipis, ikaw kasi ayaw mo mag-toothbrush. Sabi kong gano'n sa kanya. Tapos sabi ng anak ko, parang nagtataka, nagtutoothbrush pala yung ipis. Sabi ko, sige kapag hindi ka nagtoothbrush, kukunin ng ipis yung toothbrush mo at hindi ka na makaka-toothbrush. Wala ka ng toothbrush. Sabi niya, Noy, toothbrush, mine. Sabi niya. So kahapon, sabi ko, dalhin mo yan doon sa Shopwise, beke naman, Shopwise, at bumili ka ng toothbrush. Siya papiliin mo. At eto napili niya. Ayan. At kahapon, nag-toothbrush siya. At talagang career na yun pag-toothbrush niya, maayos na. Kahapon ko lang yung nakita na gano'n, nagpatulong pa siya sa ate niya para toothbrush yung pati yung loob ng ngipin niya. Sabi ko, assist mo na kasi hindi niya makakaya. Yung anak kong panganay, ina-assist siya kasi yun ang lagi nagpapaligo sa kanya. Pero yun yung, ang lesson dito is, yung mga bata na yan, mahirap yan kumbinsin ng mga bagay na alam nila, ayoko, ganyan. Kasi hindi nila alam kung ano yung resulta nun kapag ginawa nila yung dalawa kong anak, magaganda yung ngipin. Talagang maganda yung ngipin nila. Talagang maayos. Napipilita sila mag-toothbrush. At ngayon, 20 years old na yung panganay ko, 16 na yung pangalawa ko, ang gaganda na ng ngipin nila. Sabi kong ganun sa kanila, nung bata kami, puwersado talaga. Yung tatay ko talagang pinilit talaga kami, mag-toothbrush. Pag may bulok kaming ngipin, kumukuha ng sinulid yun, hinahatak agad. Siya talagang dentista namin. At yan ang naging resulta. Pero sa aming magkakapatid na 8, ako'y may marupok ng ngipin. Marupok ng ngipin, hindi marupok na puso. Tatawa ko. So, ako'y may pinakamarupok kasi nagkakarakyan bigla. So, itong nanay ko, balik tayo sa umpisa. Itong nanay ko na foreigner, na Amerikana, nung bata ako, pinagtiyagaan ako niyan. Dinala talaga ako sa dentista, parang 10 years old. Ang dami kong ngipin na bulok talaga. Yung hininga ko parang papunta na sa Imbornal, minsan Inidoro. Kasi nga, lagi ako nasa labas ng kalye. So, hindi ako nakikita ng tatay ko. Hindi ako nasasabi mag-toothbrush. So, pagkasama ko mga kalaro ko, kung ano-ano kinakain namin na junk food, so ang baho ng hininga ko, bulok-bulok yung ngipin ko, dinala ako, pinagtiyagaan ako dalhin sa dentista. At doon ko na unang natutunan yung pasta, yung pagpapapasta, hindi yung spaghetti, pasta. So pinapapasta nila yan palagi, imbis na bunutin, so pinapasta, may mga ilan na binunot, yun yung mga bulok na talaga sa loob, yung bagang. Ngayon, pag hindi ka talaga, kung ikaw sa magulang, hindi ka seryoso sa pagpapatupad ng rules sa mga anak mo tungkol sa pag-aalaga ng ngipin nila, ang mangyayari, hindi nila yung gagawin. Kasi nakakatamad mag-toothbrush at alam mo na, hindi yan sa Pilipino, sa totoo lang, bihira ako nakakikita. Lalo na kung yung bata lagi nasa kalye kumakain ng junk food, makikita mo laging sira ang ngipin yan. Tapos, uso kasi sa ating mga Pilipino dati pa, yung may sari-sari store, bibili ng pagkain na ganyan, na junk food, mga candy, hindi aware yung mga ibang magulang na kung ano yung madudulot niya sa ngipin. So, ganun na nangyayari. So, ngayon, yung tatay ko, aware siya sa ganun.
At dahil doon, naging aware din ako. So, ganun din, ipinasa ko sa mga anak ko. Kaya naging maganda yung ngipin ng mga anak ko. Pero lahat ng mga kapatid ko, ang gaganda talaga ng ngipin nila. Pati nanay ko, maayos talaga. Pantay, maputi, walang brace-brace yan ha. Walang pasta-pasta yan. Ako lang talaga yung bukod tangi na sablay yung ngipin. At dahil dito sa second parents ko sa Amerika, naging maayos yung ngipin ko. Kasi nung ako na, inalagaan ko na siya. Tapos nagpapapasta na rin ako kasi lagi nga nagka-crack. Tapos ito, ayan, pinapasta ko yan para maging maayos yung itsura. Pero ako yung nagdidiskarte. Sabi nga ng doktor, ng dentista, ay wag ganyan sir, sablay yan. Sabi kong ganun. Di po dok, kasi subukan lang natin. Tapos dahil doon, nakuha pa ako para mag-audition sa isang commercial ng toothpaste. Pero dahil nakikita nila yung taas, nung time na yun, hindi ko pa napapaayos yung baba na papapasta. Sinabi ko sa agent ko, nako, baka ma-disappoint sila, hiwalay yung ngipin ko sa baba. Hiwalay yan eh. Ngayon, magkadikit na. Kumbaga, maayos na. Kasi nga, pinadiskartehan ko nung nagkapera ko. Gagastos ka talaga eh. Pero hindi naman ganun kalaki kumpara sa Australia na napakamahal ng dentista tsaka sa Amerika. So, ayan po. Yan ang kwento ko tungkol sa toothbrush at toothpaste. So, maraming salamat. Ayan po, hanggang sa susunod na video. Mamaya ulit, magkita tayo ha. 2 video pa. Actually, 4 pa. Kung kaya pa, 5 pa ang ipopost ko ngayong araw. Thank you. Bye-bye. Okay, so sana nakatulong sa inyo yan na kapag meron kayong anak na maliit na hindi nagtutoothbrush, pwede nyo gawin yung ginawa ko. Yung tungkol sa ipis, toothbrush na inipis, okay? Or kung meron kayong mga anak na kahit teenager na tamad mag-toothbrush, ay naku po, wariwati nyo yan. Pag toothbrushin nyo kasi at the end of the day, pag naging adult na yung mga yan, mga teenager, pag naging adult yan at nakita nila maganda yung ngipin nila, naku, sasabihin sa inyo yan, thank you ma, thank you pa, maganda na yung ngipin ko. O, diba? Alright, hindi po yan maganda, maayos lang tingnan. Kumpara sa iba na maganda talaga, hindi yan genetically na maganda. Inayos-ayos ko lang para hindi naman siya nakakabwisit tingnan, okay? At napakinabangan pa yan sa mga audition. Thank you. Bye-bye.